Mawatala pa yung mga kapatid, ano po? Malamang sila'y papunta pa lang dito. Tayo po ay pupunta na sa ating pag-aaral po sa hapon ito ay patungkol po sa pagka-Diyos. Ano yung tinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa pagka-Diyos? Dito po sa paksang ito, maraming maling kaisipan tungkol sa Diyos. Number one, ang ama-lamang ng Diyos. The Father alone is God. Ito yung pinaniniwala ng mga Jehovah's Witnesses, INC, at iba pa mga pananampalataya. So, paniniwala sila na ang ama-lamang ng Diyos. So, in other words, ang Panginoon ay hindi Diyos. Meron din paniniwala na ang Diyos ay isang persona lang. Kuminsan siya nagpapakita bilang Ama, kuminsan siya nagpapakita bilang Anak, at kuminsan siya nagpapakita bilang Holy Spirit. Pero isang persona lang. Pangatlo, may mga pananampalataya na nagsasabi, ang Ama at ang Anak ay Diyos. Pero ang Banal na Espiritu ay hindi. Meron din ganong klaseng paniniwala. So, mahalaga po sa atin kung ano ang itinuturo ng Banal na Kasulatan. Ito'y kaisipan ng tao. Sa kanilang pag-aaral sa Biblia, hindi natin maintindihan bakit nakarating sila sa kanyang maling kaisipan tungkol sa Diyos. Kaya po yan malungkot. Ano po? Ang salitang Godhead, ito po ay makikita natin, at least sa King James, 3 beses ginamit ang salitang Godhead. Sa ibang mga salin, divinity, yung ginagamit nila. Pero ang salitang Godhead, dito sa Acts chapter 17, verse 29, ang context ito, si Pablo ay pupunta sa Athens. Ang mga Athenians, sila mga Grego, at sila naniniwala sa maraming mga Diyos. At mga Diyos na gawa ng ginto, pilak at bato. Sabi ni Pablo, therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature, sa King James, Godhead, is like gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. Dahil ang mga Diyos-Diyosan ng mga Grego, yun yung gawa-gawa nila. Yung mga rebulto, yun yung gawa-gawa nila. Pero ang kanyang pagka-Diyos o yung Godhead, Theos, ay hindi ganun kanya. So pinakikita rito ang anyo ng Diyos. Ang anyo ng Diyos ay hindi gawa ng ginto o pilak o bato, kanya. At hindi siya ginawa ng tao. Yung sinasabi sa as 17 verse 29. So Romans chapter 1 verse 20, ginamit sa Godhead, Theotes. Tignan niyo, parang pareho sila. Theos, Theotes, Theotes. Alisin muna natin. For since the creation of the world, ang context nito, yung mga Gentiles, bagaman nagpakilala ng Diyos sa kanila, at ang lahat ng mga bagay na dapat malaman nila tungkol sa Diyos ay pinakilala ng Diyos. Pero siya tinanggihan ng mga Gentiles. Ngayon, yung mga hindi naniniwala sa Diyos ay wala silang madadahilan. Sabi natin, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made. Pag tinignan natin yung mga bagay na nilalakay niya, yung mga nilala sa manibutan, sa langit, lahat ng ating nakikita. Makikita natin na mayroong Diyos sa niya. Even His eternal power, kung makikita ito'y wala hanggang kapangyarihan kanya, and Godhead. So ginamit sa Godhead so that they are without excuse. So yung salitang Godhead ay Theotes. Nag-ibig sabihin yung attributes ng Diyos, yung katangian ng Diyos. Pag nakita natin ang mga bagay na nilalang sa paligid natin,
makikita natin ang mga katangian ng Diyos. Ito sa Colossians 2:9, ito yung pakantong pagkakataon na ginamit ng Godhead. Ito yung patungkol sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, bagamat siya'y nagkatawang tao, hindi lang siya tao, ay makikita natin. Nasa kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Yung salita Goddess, tingnan nyo, Theotes. Para magkakahoy, pero magkakaiba, may pagkakaiba sa kahulugan. Yung Theotes, ang ibig sabihin, the state of being God. Ang ibig sabihin, bagamat ang Panginoon ay nasa anyong tao, pero nasa kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos. So, siya'y tao, pero siya'y Diyos. Hindi siya maliit na Diyos, siya'y tunay na Diyos dahil sa kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos. So, itong tatlong yung salitang Godhead, din natin makikita ang ginamit. So, yung isa, sinasabi na ito ang kanilang Diyos. Hindi siya naahawakan, hindi siya gawa ng ginto o pilak o batuhan niya. Yung pangalawa, ang kanyang katangian. At yung pangatlo, ang kalagayan ng pagiging Diyos. So, ibig sabihin, ang kalagayan ng pagiging Diyos. So, sino yung Diyos? Yun ang gusto nating pag-aralan. This is Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yun ang nakasulat. Kung titignan natin ang ibang salin, dito sa, halimbawa sa American Standard Version, yun ang ating gagamitin. Dito sa Deuteronomy, chapter 6, verse 4, ito ating mababasa. Ginamit mo sa salitang Jehovah. Hear, O Israel, Jehovah, our God, is one Jehovah. And thou shalt love Jehovah, thy God, with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. So you say that, Lord, yun ang YSWH. Na yung pagkabigkas ay hindi na natin alam. Dahil nung sunod po yung Old Testament, ang mga Hebreo, pag sila nagsusulat, walang patinig, walang bawas. Puro consonant o katinig sa Tagalog. So kung hindi mo sa binibigkas, hindi mo na malalaman yung spelling niya. Dahil sabihin ng Diyos, huwag niyong babanggitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Yung pangalan na tinutukoy ay yung YHWH. So hindi nila binigkas. So yun po makikita natin. So, sabi rito, iisa ang Diyos. Totoo yun. Iisa lang ang Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo, kundi isa. Makikita natin. Kaya ang katanungan, kung ang Diyos ay isa, sabay isang persona lang. Kasi isa siya. Hindi isang katanungan. O ang Diyos ba ay isa sa kahulugan ng pagkakaisa? So may isang Diyos na nagkakaisa. Yun na makikita natin. At ano tinuturo ng Biblia? Yun ang gusto natin malaman. Ang Diyos ba isang persona lang? Ito na lang sinasabi ng mga ibang grupo ng Ama lang ang Diyos. So isang persona lang, ganyan. O ang Diyos ba ay isa sa kahulugan ng pagkakaisa? Ito pa ang gusto natin pag-aralan sa Biblia. Balik tayo sa Deuteronomy. Noong gagamitin natin ng ASB. O Israel, hear, O Israel, Jehovah, our God is one Jehovah. And thou shalt love Jehovah thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. So ito makikita natin sa salitang Jehovah kanya. Ito yung salitang YHWH, so Panginoon, na isinalin sa ibang salin ng Biblia. So yung Lord capital kanya. Yun ang Jehovah. Ang salitang Diyos,
Ito'y galing sa salitang Elohim. Ang literal na kahulugan, mga Diyos. Bagamat ito'y naisalin na parang singular o isahan, pero ito'y galing sa salitang Elohim na hindi isahan. Basahin natin sa Exodus chapter 20 verse 3. Ito sinabi rito ng Diyos, huwag kayo magkaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin. Yung salitang mga Diyos ay Elohim. So yung salitang Diyos, ang pinanggalingan ni Elohim, hindi ito isa sa bila. Basahin natin sa bilangkit na talata. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko kanya. Yung salitang mga Diyos ay Elohim. So, ibig sabihin, naunawaan ng mga Hudyo ng Diyos hindi isang persona lang. Lengguwahe nila yan eh. Ito'y binubuo ng hindi sa isang persona, hindi sa isang persona lang. Kasi yung salitang Diyos ay God sa kahulugan. Yung salitang one, ito ibig sabihin isa sa bilang. Tingnan nyo. Punta tayo sa Genesis chapter 2 verse 24. Ito po sa pag-aasawa. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at lumibisan sa kanyang asawa at sila naging isang laman. Yung po mag-asawa, dahil sila isang laman, naging isang tao na lang. Alam natin, dito totoo yun dahil yung mga nag-asawa, bagamat dalawa sila, ay sila'y tinatawag ng isang laman, sa kahulugan, sila'y nagkakaisa. Andun pa rin yung lalaki, andun pa rin yung babae, pero sila'y isa sa kahulugan, na sila nagkakaisa. Punta tayo sa Nehemiah, chapter 8, verse 1. Pagkatapos po ng sila'y naging alipin, galing sa Babylon, at sila po'y nagsusumikap na mapag-aralan nilang muli ang salita ng Diyos. Dahil sa loob ng 70 taon, hindi nila ito pinag-aralan. Sa Nehemiah chapter 8, verse 1, ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao kanya sa liwasang bayan na nasa harapan ng pinto ng tubig. Kaya sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kauksan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Parang isang tao. Ano ba nangyari doon? Nagkatipon sila tapos naging isang tao na lang? O sila nagkakaisa? Parang isang tao na niya. So ito magiging na sa isa. Hindi siya nangangahulugan na isa sa persona, kundi siya sa pagkakaisa. Katulad ng mag-asawa, sila yung dalawa pero nagkakaisaan niya. Yung sa Nehemiah, sila yung marami pero sila nagkakaisa niya. So yun ang magkikita na sa salitang isa. So ang salitang isa doon ay galing sa salitang Hebreo na ekwad. Maraming titignan ninyo. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay isa sa pagkakaisa. United in one. Hindi ko na ilagay yung LY. United in one. Sa isa sa kahulugan ng pagkakaisa. Tingnan yung isa-isa. Sa Genesis 1:5, evening and morning together make the first day. O yung unang araw. Ang isang araw ay binubuo ng gabi at ng umaga kanya. Sa Genesis chapter 2 verse 24, sila naging dalawa na naging isang laman kanya. Hindi naman siya naging literal isang laman. Doon sa chapter 2 verse 64, ito'y sinalin na together, magkasama. Sa Ecclesiastes 11 verse sila magkapareho kanya. Sa Judges chapter 20 verse 8, parang isang tao, katulad binasa natin kanina. Sa 1 Samuel 11 verse 7, sila may isang desisyon, one concept. At sa Isaiah 65 verse 25, together. Yun ang salitang ekwan. Hindi ito nangahulugan ng isa sa bila. Ito yung isa sa pagkakaisa kanya. Pagka kayo mayroong isang consent, kayo nagkaisa doon. Di ba? Kung kayo ay magkasama, kayo nagkakaisa. So ito yung nangahulugan na kayo isa sa kahulugan
na kayo nagkakaisa kanya. Hindi isa sa bilang. Kung makikita natin itong salitang ekwad na ito. Kabalik tayo sa Deuteronomy. Hear, O Israel, Jehovah, yung YHWH, our Elohim, o literally, our God's kanya, is a united Jehovah. So actually, yun ang kahulugan. Ang Diyos, ang Jehovah, sila'y marami, pero nagkakaisa kanya. Sa talatang ito, hindi natin malalaman kung sino sila. Sinasabi lang na sila nagkakaisang Jehovah o nagkakaisang Panginoon. Kanya. Sila'y marami, pero sila nagkakaisa. So, tingnan po natin kung sino sila. Yun ang gusto natin tignan. Sa Isaiah chapter 48, verse 12, verse 16, ito ating mababasa. Ang nagsasalita ay ang Diyos. Bakit natin alam yun? Listen to me, O Jacob, and Israel my call. Para walang yun. I am He, I am the first, I am also the last. Pag nakikita natin sa salitang yun, I am the first, I am also the last. Ito'y tumutungkol lang sa Diyos. Tingnan sa Isaiah 44 verse 6. Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last. Besides me, there is no God. So nagsasalita ang Diyos. Mapapatunayan natin, siya'y lumalakad niya ng langit at ang lupa. Indeed, my hand has laid the foundation of the earth, and my right hand has stretched out the heavens. When I call to them, they stand up together. So siyang lumala. At meron siyang kapangyarihan sa mga bagay na kanyang nilalakad niya. So, nagpunta tayo sa 16. Hindi pinagpapatuloy sa pagsasalita. Come near to me. Ito pa rin yung nagsasalita, yung Diyos. Hear this. I have not spoken in secret from the beginning. From the time that it was, I was there. And now, the Lord God and His Spirit have sent me. So ito na, kung naniniwala tayo sa isang persona, hindi ko maintindihan yan. Dahil nagsasalita ang Diyos. Pero itong Diyos na ito ay sinugo ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Dito makikita na, tatlo sila, di ba? Yung Diyos ay nagsasalita na sinugo ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Ito'y kauna-unahang pagkakataon sa Old Testament na makikita natin na may tatlo. Yun yung makikita natin, mga kapatid. Kung isang persona lang yan, imposible yan. Susubuin ng Diyos ang kanyang sarili. Wala namang gano'n. Ang sinusubo natin ay iba. Sabi nga ng Panginoon, ang nagsugo ay higit kaysa sa sinugo kanya. Dalawa yun. Yung nagsugo at susinugo. Dito tatlo eh. Dahil ang Panginoon Diyos at ang Espiritu, ang nagsugo, sa Diyos na nagsasalita. Hindi tatlo sila, di ba? So, sinugo ng Panginoon Diyos at ang kanyang Espiritu, ang Diyos na nagsasalita. So, Genesis chapter 19, verse 24. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. So, dalawa eh. Nagpawala ng Panginoon kanya ng brimstone and fire. Susunod galing sa Panginoon, galing sa langit kanya. Dalawa, makikita natin. Nagpawala ng Panginoon, galing sa Panginoon na nasa langit. Ito yung sinasabi rito. So, ilan ang Panginoon? Dalawa. Tuloy po natin. Dito sa Zechariah chapter 2, verses 8 and 9. Ang nagsasalita muli ay ang Diyos. Thus says the Lord of hosts. So, yun ang unang Panginoon nagsasalita. He sent me after glory to the nations which plunder you. For he who touches you, touches the apple of his eye.
For surely I will shake my hand against them, and they shall become spoiled for their servants. Then you will know that the Lord of hosts has sent me. Ang nagsasalita ang Panginoon mo. Pero sinugo siya ng Panginoon lumakbo. Yung dalawa yan. Yung nagsasalita at yung nagsugo. Di ba? So yun ang Panginoon na nababagay sa talata niya. Dalawa. Hindi isa, di ba? Dalawa. Yung nagsasalita na sinugo at yung nagsugo. Yung nagsasalita ay ang Panginoon lumakbo. Ito nagsasalita na ito ay sinugo ng Panginoon lumakbo. Hindi isa yan, dalawa, di ba? Tuloy pa natin. Ito sa Zechariah chapter 2, verse 10 at verse 11. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for behold, I am coming, and I will dwell in your midst, says the Lord. Siya ako'y darating, at ako'y mananahan sa gitna niyo, sabi ng Panginoon. So ito po ay isang hula sa kanyang pagdating. Many nations shall be joined to the Lord in that day, and they shall become my people. And I will dwell in your midst. At ako'y mananahan sa gitna niyo. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Muli, may nagsugo Panginoon na magbo, at sinusugo niya ang Panginoon na magbo. So ilang Panginoon yun? Dalawa. Yung nagsasalita ang Panginoon, at yung nagsugo sa kanya na Panginoon din. So ilang Panginoon yan? Dalawa, babasa natin. So Zechariah chapter 10 verse 12. So I will strengthen them in the Lord. Alam nyo, ito yung napaka-interesting na pangusap. Yung nagsasalita, siya rin na nagpalakas. Hindi niya gagamitin ng Lord. Sasabihin niya, I will strengthen them in me, kanya. Pero sabi in the Lord, kanya. And they shall walk up and down in His name, says the Lord. So yung nagpapalakas ay Panginoon. Nagsasalita ay ang Panginoon. So, ilang Panginoon? Muli, dalawang kikita natin. So, ito is tinisira natin yung kaisipan na isang personal lang ng Diyos. So, Genesis chapter 1, verse 26. Nung sila yung maglala, may kausap ang Diyos. And God said, let us make man in our image according to our likeness. Ang interesting po rito, yung our ay maramihan yun, our. Yung image, singular. Our likeness. So, ikausap ng Diyos, katulad niya. Our image, ganyan. Our likeness, sabi niya. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ganyan. Sino kausap niya? Ang sabi niya mga ngel, wala tayong mababasa ng ngel yan. So, nang uhula ka lang, kung sasabi ng ngel yan. So, sino kausap niya? Ang kausap niya ay katulad niya, na may kapangyarihang maglala. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang maglala. So, ang kausap niya ay katulad niya na may kapangyarihang maglala. Di ba? Maliwanag yun. Sino sila? Ang Panginoon, number 1. So, John chapter 1, verses 1 to 3, sinasabi sa atin. Ito yung bagong Biblia, 2001. Mas maliwanag yung sa alin niya, basahin natin. Yung sa lumang Biblia, sumasa Diyos kanya. Pero dito, sabi dito, nasimula yung salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Kanya. At ang salita ay Diyos. Kung kasama mo siya, iba sa sayo. So, ang salita ay kasama ng Diyos. So, dalawa sila. Yung salita na kasama ng Diyos ay Diyos. Kanya. Nasimula ay kasama na siya ng Diyos. Buhat pa nagsimula, kung kailan nagsimula na yun, nandun na yung salita, kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya, at kung wala siya, hindi nagawa anumang bagay na ginawa. Ang katotohanan, kung wala ang Panginoon, walang magawa. Siya yung gumawa eh. Ang Ama nagsalita, pero tuloy nagawa ay ang ating Panginoon.
Ang Panginoon ba ay Diyos? Basahin natin. So Romans chapter 9 verse 5. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo, ang basang Israel. Kaya ang Panginoon ba ay tao lang? Hindi. Na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na malulahati, magpakailanman. Amen. Ito dalawa yun. Sa kanyang pagkatao, galing siya sa bansang Israel. Pero higit pa doon sa kanyang pagkatao sa Diyos, kanya. Sa Colossus 2:9, meron din. Binasa natin kanina. Bagamat siya nasa anyo ng tao, pero nananahan sa kanyang katawan ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Ang Espiritu Santo rin, meron siyang kapangyarihang maglalak. Bumunto tayo sa Old Testament. Sa Awit, 104 verse 30, sinasabi sa atin, at sinugo niya ang Espiritu at sila'y nanganalangan niya. So may kapangyarihang maglalak, ang Espiritu sa otherwise, kahit sinugo pa siya, kung wala naman siyang kapangyarihan, hindi wala rin malalala. Yung sinusugong Espiritu, sila'y nalilikha. At yung binabago balat ng lupa kanya. So may kapangyarihan ng Espiritu Santo na maglalak. Dito po sa Job, sa chapter 33 verse 4, ito ganun din po mababasa natin. Ang Espiritu ng Diyos ang sa akin may lalak. At ang hininga na may kapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Sabi niya, Espiritu ay sa akin ng naglalak. So, ang kausap ng Diyos, katulad niya. Meron siya ng kapangyarihan maglalak. Hindi natin makikita nito kung sino kausap niya. Pero sa ibang bahagi ng Biblia, malalaman natin kung sino kausap niya. Ang Panginoon at ang kanyang banal na Espiritu. So, iisang Diyos. Sabay isa sa bilang o isa sa pagkakaisa. Doon sa mga talata nakita natin, definitely, hindi siya sa bilang. Hindi natin maintindihan ang mga talata ngayon kung isang person ng Diyos. Pero kung sila ay tatlong nagkakaisa, ay talagang maintindihan natin. So, ang tanong, sino yung nandoon sa isang Diyos? Sino sila? Yan ang ating susunod, mga kapatid. Ang Ama, makikita natin, hindi siya ang anak. Ang Ama, hindi rin siya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, hindi rin siya ang anak. Tingnan niyo, sa 1 John chapter 4 verse 14. Basahin po natin. Imposible. Hindi posible na ang Ama sa rin ang anak. Basahin po natin. Nakalagay na talata. Ito. At nakita namin at sinaksiyan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. So kung sinugo ng Ama ang kanyang anak, hindi ang anak, hindi ang Ama. Okay ba sila? Sinugo siya ng Ama kanya, di ba? Dito sa pangalawang 1, 2 John, verse 3. So maating nawang biyaya, kahabagan, at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus, ang anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. So, siya anak ng Ama. So, hindi siya Ama. Di ba, mga kapatid? Dito po sa John, chapter 15, verse 26, ang sabi ng Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ay galing sa Ama. So, hindi rin siya Ama. At ang Espiritu Santo, hindi rin ang Ama, at ang Ama, hindi Espiritu Santo. Basahin natin. John chapter 15, verse 26. Ito po ang ating mababasa. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susubuin sa inyo mula sa Ama, kanya. So, ang Espiritu Santo hindi ang Ama. Sino magsusugo? Ang ating Panginoon. Ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya magpapatutuwa tungkol sa akin. So, tatlo yun. Ang Espiritu Santo ay sinugo ng Panginoon ang galing sa Ama. So, ang Espiritu Santo, hindi rin siya ang anak. May tatlo yan, di ba? Pero itong tatlong ito ay pareho-pareho nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Ang Ama ay tinawag ng Diyos. Actually, wala naman tayong problema sa Ama. Wala naman kung question na siya ay Diyos.
Ang kino-question lang nila ang ating Panginoon at ang Espiritu Santo. Pero dito sa Judas, hindi po si Iscariote ito, ano po? Sabi nila, ito yung kapatid ng ating Panginoon sa laman. So Jude verse 1, si Judas, na alipin ni Jesucristo at kapatid Santiago, sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iniingatan para kay Kristo Jesus. So, ang Ama ay tinawag ng Diyos. So, say Diyos. Hindi mo pwedeng tawagin Diyos kung hindi sa Diyos. Di ba? Para naman ang ating Panginoon. Dito sa Hebreo chapter 1 verse 8, ang Ama mismo, ang Ama, ang nagsabi, ang kanyang anak ay Diyos. Ang nagsasalita ay ang Ama. Anong tungkol sa kanyang anak? Ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, na nagsasalita rin naman, ang iyong trono o Diyos. Sinawag niya Diyos ang kanyang anak, di ba? Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang siyetro ng katwiran ang isang siyetro ng iyong kaharian. Hindi maaari magsinungaling ng Ama na ang kanyang anak ay Diyos. Ang Espiritu Santo, siya rin ay Diyos. Sa Gawa, chapter 5. Ang pinakamahirap sa tatlong itong Espiritu Santo, na nagkakaunti lang mga talata tungkol sa Kanya. Pero hindi yun balakid para hindi natin mapatunayan sa Biblia na Espiritu Santo ay Diyos. Dito sa Gawa, chapter 5, 3-4, tandaan natin, sa mga talatang ito, hindi pinag-uusapan ang Ama. Hindi rin pinag-uusapan ang anak. Ang pinag-uusapan ay ang Banal na Espiritu. Basahin natin. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napatay ka kay Satanas? At nagsinungaling ka kanino? Espiritu Santo, kanya. Hindi sinabi ni Pedro, nagsinungaling ka sa Diyos at nagsinungaling ka sa anak. Sabi niya, nagsinungaling ka, Espiritu Santo, kanya. Sabi niya, di ba? So, hindi pinag-uusapan rito ang Ama at ang anak. Ang pinag-uusapan ay Espiritu Santo. At itinago bahagi ng pinagbilhan sa lupa. Nang ito hindi pa nabibili, hindi ba yun ay nananatiling sa iyo? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Ibig sabihin ni Pedro, bakit ka naglihi kung magkano ang pinagbilhan kanya? Dahil sa iyo naman yan. Kung hindi pa na ipagbili, nasa kapangyarihan mo yan. Nung ipinagbili mo, nasa kapangyarihan pa rin kung anong gusto mong ibigay. Kanya. Ba't sinungaling ka? Kaya siya nagsinungaling. Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Kanya. Ang pinag-uusapan rito ay Espiritu Santo. So talata kita makikita natin, ang Espiritu Santo ay Diyos. So itong tatlong ito, magkakaiba yan. Iba yung naman sa anak, iba yung naman sa Espiritu Santo, iba yung naman sa Espiritu Santo, iba yung naman sa Ama. Pero lahat sila nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Kung dito natin makikita, sila nagkakaisa bilang Diyos. Di ba? Pero sino sila? Paano natin mapapatunayan? Nung sabihin ng ating Panginoon na bautismuhan nila yung mga laga, kaninong pangalan? Ang ibig sabihin ng pangalan dito ay otoridad. Kaninong otoridad? Sa Ama, sa Anak, at ang Espiritu Santo. Alam niyo kung ang ating Panginoon ay tao, at ang Espiritu Santo ay hindi man persona, kundi kapangyarihan lang daw ng Diyos, katulad ng ilaw, etc. Paano sila magkakaisa ng isang otoridad? Diba? Para sa pagiging pantay doon. Kung tignan niyo, focus mo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero kung sila ay nagkakaisa ng Diyos, tama lang yun. Nagagaling sa kanila ang lahat ng otoridad. Sila nagkakaisa sa kalikasan nila. Sila nagkakaisa, nagkakasundo sa kanilang mga kalahin at ginagawa. Nagkakasundo sila. Perfectly, nagkakasundo sila. At ang tatlong ito, sila yung binubuo ng tanging Diyos. Bagamat tatlo sila, pero sila lamang ang Diyos. Yung kasi yung sinasabi sa Isaiah, chapter 43, verse 10. Ang tanong doon, sino yun? Sabi ng mga saksi, ang Ama. Ang tanong, meron ka ba mababasa ang Ama doon? Sayin natin. Ayun ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon.
At aking lingkod na aking pinili. Upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin. At yung maunawaan na ako nga, walang Diyos na inaniwan na mula sa akin o magkakaroon pa ng pagkatapos ko. Kanya. Patay ang mga saksi dito eh. Sa mga saksi, dalawa yung Diyos. Isang Diyos at isang maliit na Diyos. Kanya. Yung maliit na Diyos, ang ating Panginoon, hindi nalang di umano ng Ama. Paano dito, sabi ng Ama, na Diyos, wala ng Diyos pagkatapos ko kanya. Dito rin po sa 45 verse 5. Sabi natin, ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking binibigkasan ka, bagamat hindi mo akong kilala. Sabi nila, hindi daw ang Ama. Wala tayo mabawasan ang Ama doon. So, sino yung natatanging Diyos noon? Yung tatlo na nagkakaisa. Yan ang tunay na Diyos. Hindi sila gumagalaw, nahiwalay sa isa't isa. Tandaan mo natin yun. Patunayan natin. Sila may pagkakaisa, nung lalagin nila ang lahat ng mga bagay. Sino yung nagplano at nagsalita? Ang Diyos. Bayan ko rin silang Ama. Sino gumawa? Ang Anak. Sino nagtapos? Espiritu Santo. Tingnan ninyo. Masahin natin sa Job, chapter 26, verse 13. Palaging ganun ang trabaho ng Espiritu Santo. Siya nagtatapos sa mga bagay na ginagawa nila. Masahin natin. 26, verse 13. Sa pamagitan ng kanyang Espiritu, gumandang kalangitan, ang tumatakas na ahas ay sinaksak ng kanyang kawan. So, sabi rito, sa pamagitan ng kanyang Espiritu, gumandang kalangitan. So, siya nagtatapos. Dahil po sa spiritual na pagkalala, ang Ama nagplano nun. Sa Ephesians chapter 3, 8 to 10. Obviously, ang tinutukoy ito na yung Ama. Basahin natin. Sa Ephesians chapter 3 to 11. Ito ang ating mababasa. Bagamat ako ay pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang dito, ito ay binigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ng mga di masukat na kayamanan ni Kristo at maliwanagan ng lahat ng mga tao kung ano pagiging kantiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay nilihim ng Diyos na lumalang sa lahat ng mga bagay. Upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa kalangitan ng iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito'y ayon sa walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo na Panginoon natin. So, sino yung Diyos doon? Ang Ama. Sino gumawa? Ang ating Panginoon. Dun sa Mateo chapter 16 verse 18, sinasabi ko sa inyo kay Pedro, at sa ibabaw ng botong ito itatayo ang iglesia sa kanya. So, sino nagtapos? Ang Banal na Espiritu. Tandaan natin, kahit ang Panginoon tayo, nagtabuhin ng maguli, hindi natin alam yun. Hindi naman tayo nabuhay sa panahon na yun. So, paano natin nalaman yun? Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ipinahayag niya ang buong katotohanan, kahit sa mga tao din natin ng panahon na malayo sa panahon na yun, ay magkakaroon sila ng pagkakataon na malalaman nila ang kaligtasan. Sa natin at ang buong katotohanan. Sa John chapter 16, verse 30, ito ang ating mababasa. Subalit kapag dumating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin, at kanyang ipapahayag sa inyo mga bagay na darating. So, paano tayo naligtas? Sa pamagitan ng Biblia. Ito'y salita ng Espiritu Santo. So, yun na makikita, meron silang pagkakaisa. Iba-iba kailang ginagawa, pero sila nagkakaisa. Sa layunin, dito sa paglalala, at sa layunin ng pagliligtas. Diba? Sila yung nagkakaisa sa kanilang mga bagay na kanilang ginagawa. Dito sa Efeso, nagtataka tayo, bakit isang Panginoon? Bakit isang Espiritu? At isang Diyos at Ama? Kung sasabihin natin na isang Panginoon, so ako, hindi Panginoon. Kung sasabihin natin isang Espiritu, so Ama, ating Panginoon, Espiritu.
Hindi ka na ibig sabihin, no? Ito'y nagpapakilala ng iba't ibang gawain nila sa gawain ng pagliligtas. Ang siyempre, ang Diyos at Ama, yun ang nagplano niya. Ang Panginoon, kaya sa Panginoon, dahil ibinigay sa Kanya na lahat ng otoridad, higil sa kaligtasan. Gusto mo maligtas, pupunta ka sa Panginoon. Kung pupunta ka sa Ama, dadalhin ka pa niya sa Panginoon. Yung kaso ni Cornelius ay sa magandang halimbawa. Si Cornelius ay nananalaan kanino? Sa Diyos. Paano niya sinagot? Sa pamagitan ng ating Panginoon. Kailangan pa rin niya mapakinggan ang ibanghelyo ng ating Panginoon. Tingnan niyo. Si Caesarea, sa Acts chapter 10, verse 1, si Caesarea ay isang lalaki na pangalan ni Cornelio. Isang senturyon na tinatawag ng pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Kasama kanyang buong bayan, nagdemos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Pero kayo may sa ng Diyos. Ating Panginoon. Dahil dito, si tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano yun, Panginoon? Sinabi niya, mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaalat sa harapan ng Diyos. Para sa naligtas. Sa pamagitan ng pagkakita ng ating Panginoon. Ang Espiritu Santo, ang salitang Spirit, di lamang tumutukoy sa Diyos. Ang mga Espiritu ay ginagamit, ang salitang Espiritu ay ginagamit para tumukoy sa panagtuturo. Dito sa 1 John chapter 4 verse 1. Sabi nito ni John, subukin nyo ang mga Espiritu kanya. Yung bang sinasabi niya, yung mga Espiritu na hindi natin nakikita, hindi. Tagapagturo, ibig sabihin. Mga minamahal, huwag din nyo kung paniwalaan ang bawat Espiritu. Kung di nyo subukin ang mga Espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nilimutan na bulang propeta na sa kalibutan. So, ano sino yung mga Espiritu na yun? Mga bulang propeta na yun. So, ang Espiritu, tinawag siya isang Espiritu dahil sa tagapagpahayag, sa tagapagturo ng lahat ng mga bagay dapat nating malaman. Ang Biblia nito, ito'y hindi lahat ng Espiritu Santo. Yun ang gawain niya. Ipahayag at patunayan ito sa salita ng Diyos. So, nagturo sa atin ang Espiritu Santo. Sinabi niya na lahat ng katotohanan dapat natin malaman. So, yun ang pagkakaisa nila sa gawain ng kaligtasan. Ang Panginoon ba hindi Diyos? Si Diyos. Ang Ama ba hindi Panginoon? Si Panginoon. Itong tatlong ito, Panginoon niya. Pero sinabi ng Panginoon, dahil sa panahon nito, lahat sila siyang masusunod sa larangan ng kaligtasan. Isang Espiritu dahil sa tagapagpahayag, tagapagturo, at siyempre isang Diyos at Ama kanya. Hindi sinasabi nito na sila ng Diyos. Isang Diyos at Ama kanya. Yung lamang ng Ama na nasa. Ang Diyos na Ama ay ang Diyos Ama. Yun ang makikita natin. So sila yung nagkakaisa sa gawain ng kaligtasan. So, sino ang Diyos? Ang Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan ang Diyos. Hindi isang persona lang. Sila nagkakaisang Diyos na mababasa natin sa Biblia. Hindi tatlong Diyos. Dahil ang Ama, hindi gumagalaw bagsak. Ang Anak, hindi gumagalaw bagsak. Ang Espiritu Santo, hindi gumagalaw bagsak. Sila ay gumagawa magkakasama sa mga lain na gusto nilang gawin. So, mali kaisipan ng Ama lang ang Diyos. Mali yun. Mali kaisipan ng Ama at ang Anak lamang ng Diyos. Mali rin yun. Na Ama ay nagpakita, ang Diyos ay nagpakita kung minsan bilang Ama, bilang Anak, at bilang Espiritu Santo. Problema yun eh. Kung ang Diyos, ang Ama, sa rin ang Anak, sino kausap ng Anak kung sino nadalangin sa langit? At sa Ama ko, sa atin ng Getsemane, kung maaari, alisin mo po pag ito kanya. Kung hindi niya sa akin kalooban, kung hindi niya sa akin kalooban, sino kausap niya? Nung siya malapit na umatay sa krus, ipinagtagubilin niya kanyang Espiritu sa kanyang Ama. Kung siya rin yung Ama. So, mga problema yun. Pero kung sila nagkakaisa, walang problema yun. Maunawaan natin na ang Diyos na ating pinaniniwalaan at sinasamba
ay nagkakaisang Diyos. Yan ang Ama, yan ang Anak at ang Espiritu Santo. Yan ang tinutukoy ng Biblia. Ito paksa na ito, hindi madali. Dahil sa panatay, yung tatay ko, yung tatay namin, bagamat hindi pa siya Kristiyano. No? Meron siyang Biblia. King James yung Biblia niya, maliit lang. Nalilito rin siya. Sino kausap ng Diyos? Kanya. Nung siya naglalala. Nalilito rin siya. Pero hindi. Kung mabasahin natin ang Biblia, hindi tayo malilito. Ang Ama, Anak, at ang Banal Espiritu, sila nagkakaisang Diyos. So ito po ang ating mensahe po sa hapon ito. Kung meron tayong makausap, alam natin ang ating sasagot. Tagalog sa Biblia. Hindi lang masasagot yan. Dahil yun po ang katotohanan. Pagkatotohanan ng taglay mo, wala problema yan.